Miss Catherine Bernardo, totoo nga bang may pag-revise ng kanyang kontrata? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagiang panonood at palagiang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, ito na pag-usapan natin kasi sa ngayon po pinag-uusapan ang ilan sa mga or binalikan ng ilang mga netizen ang kontrata ni Miss Catherine Bernardo na pinirmahan po sa ABS-CBN. Noong February 2024 ay nag-renew ng panibagong kontrata si Miss Catherine Bernardo kung saan ito po yung kasagsagan ng kanilang hiwalayan ni Mr. Daniel Padilla. Naghiwalay sila ni Daniel, kinumpirma nila na sila hiwalay November 2023 and then nagkaroon ng renewal of contract ng February 2024. So, balikan natin yon. So, ang artikulong pinamagatang Catherine na nga kung kakayanin lahat ay tumatalakay sa pag-renew ng kontrata sa aktres na si Catherine Bernardo sa network ng ABS-CBN noong Feb 2, 2024. Sa grand signing event na pinangunahan ni Dimples Romanta, makikitang luha ang bumuo sa mga mata ng aktres habang nagpapayag siya ng kanyang dedikasyon sa media powerhouse. Ikinuwento ni Catherine kung paano nito inukit ang kanyang pangako noong 2020 sa gitna ng pagsubok ng network, pag-shutdown ng ABS-CBN, na natili siya at nagpasya na patuloy itong susuportahan. At ayon sa kanya, hindi kita iiwan, mahal ko, sobra yung kumpanya, and together, we will rise despite challenges. Sa seremonya, nagpahayag din ng suporta sa kanyang ABS-CBN executive gaya ni na Carlo Katigbak, Cory Bidanes. Pinuri nila ang kanyang talento, kabaitan at grace, elementong naiiba sa karaniwang mga showbiz personalities. Dumalo rin ang kanyang pamilya, mentors at sa industriya, managers at mga kaibigan. Ipinakita ng press release ng ABS-CBN ang emosyonal na highlights ng naturang pagtitipon. Sa kabuuan, ang artikulo ay isang feature tungkol sa loyalty ni Catherine sa ABS-CBN, ang kanyang matibay na paninindigan sa kabila ng dumaan na matinding pagsubok sa kumpanya at ang emosyonal na koneksyon ng kanyang network at sa mga tumatayong pinuno nito. So bukod po sa pag-iyak at doon po sa mga emosyonal na statement ni Miss Catherine Bernardo dito po sa kanyang contract signing, ay naging viral din at pinag-usapan ang ilan sa mga nilalaman di umano ng kanya pong kontrata. Naka-include daw di umano dyan na pinag-usapan ni Manay Christy Parmin na nakasama daw di umano doon po sa kanyang kontrata na hindi muna siya gagawa ng any projects na kasama si Daniel Padilla. Kaya po nagkaroon sila ng solo era that time, no? So, isang buong taon ng 2024 ay wala po silang any projects sa ginawa, no? Ang pinakahuli po nilang proyekto is yung Too Good to Be True. Dahil dyan na pag-uusapan po yan ngayon kasi may mga umuugong na balita matapos po sabihin ni Miss Catherine na nag-uusap na daw di umano ang mga boses patungkol po sa pinakabagong proyekto ni Miss Catherine. Pero wala pa pong dinidisclose kung sino po ang kanyang makakasama. Ayon po sa mga netizen, ayon po sa mga fans si Catherine or na mga katden na parang naka-include doon po sa kanyang pinakakontrata na hindi po pwede or parang hindi niya inahayaan or binibigyan ng karapatan nung si Daniel Padilla na makasama niya sa mga projects. Kaya po marami po talagang nagbibigay ng mga opinion nila na hindi raw di umano totoo or hindi raw di umano pumayag ang isang Catherine Bernardo na magkaroon sila ng project. Unang-una po, wala pa naman po talagang dinidisclose ang ABS-CBN na ang makakasama ni Miss Catherine Bernardo sa proyekto niya ay si Mr. Daniel. Wala pa pong confirmation with regards to that. And if ever naman po na manggaganap yan, alam ko pong merong marami or malaki ang biggest. Ngayon pa lang, alam ko tinatrabaho na yan ng ABS kung totoo talagang si Daniel ang makakasama niya. Kaya ako po, doon pa rin ako sa punto ng parang maniniwala lang ako pag nandyan na. Kasi wala pa namang sinasabi. Ang sabi pa lang ni Catherine ay may bago siyang project. Malay nyo, yun po yung kanyang project na Elena, pero hindi po si Daniel Padilla ang kanyang kasama. Kasi dalawa po, nahati kasi ang
ang opinion ng mga tao with regards to that. May mga tao, may mga fans ng Katniel na gusto nilang magkasama nga ang Katniel sa isang proyekto. Meron din ang mga fans si Catherine at Daniel Padilla na mas gugustuhin na nilang maging solo era na nga lang ang bawat isa. So, wag po natin masyadong pangunahan at wag tayo magpa-stress sa mga bagay na hindi natin control. At ngayon naman, narito ang ilan sa mga comments and reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbabasa tayo ng mga komento ninyo sa comment section. Patungkol dito dun sa last update natin kahapon. Basahin natin ang unang komento. Sabi po ng isang nag-komento, sabi ni 1AGSD, bakit iba boses ni Alden here? Actually po, may napindot ako dun kaya nag-iba. Pero anyway, siya pa rin naman yun. Sabi ni Miss Sena Mante, ako si Catherine, nakakawalang gana na yan. Mayor daw ang boyfriend yan. Ako, Ngayon muna yan, Tisoy, makakuha ka din ng totoong para sa'yo. Yan munang matanda na yan ko. Ano yan? San yan gusto? Bahala siya sa buhay niya. Hindi ko maintindihan yung comments ni Ma'am Chisen, no? Parang nahihilo ko sa mga ano niya. But anyway, sabi ni Miss Nelda, be still in faith, move on, learn from your mistake. Anyway, mistake is the best teacher. Alden, we are for you. Just keep your faith alive. God will restore all your loss. Basta be still to God. And sabi ni Miss Perla Takihana, forever cut din. Ayan. Salamat Ma'am Chi sa inyo pong comments at salamat din po dahil talaga namang nananatili po ang inyong paniniwala para po sa Katden. And of course, syempre po, kung ano man po ang maging desisyon ni Miss Catherine Bernardo in the end, kasi ang dami na naglalabas ang mga news diba? Although walang naniniwala at walang sumasakay dun sa news ni Mr. Ogie Diaz dahil wala naman daw mga ebidensya, diba? Sabi pa ng isa pa si James Fan, silang dalawa talaga pinag-uusapan na artista sa panahon ngayon. Sino kaya ang makakatuluyan nila sa bandang huli? Kung sino man ang anuman ang mangyari sa kanilang buhay, maging matigaya na lang pareho sila. Darating ang panahon na hindi na sila pinakasikat pero nagmarka na ang mga pangalan nila sa showbiz. Wish ko lang ang happy life ahead para kay Alden at Catherine kahit di man sila magkatuluyan. Ayan. Salamat po Ma'am Shijis Fan sa inyo pong komento. And of course, syempre, maging masaya na lang tayo, diba? Kung sino man ang gusto ni Alden, sino man ang gusto ni Miss Catherine, let's be happy for them. Kasi hindi natin pwedeng panghimasukan yan. Kung tayo po ang masusunod gusto natin, si Miss Catherine ay mapunta kay Alden Richards, diba? Kasi talagang, kumbaga parang mapapasana all ka kay Alden, mayaman, gwapo, mabait, makajos. Nasa kanya na lahat Pero syempre, at the end of the day, si Miss Catherine Bernardo pa rin ang magde-decide. Sabi ni Miss Nelda, be still and move on. Learn from your mistake. So, ito yung kanya sinabi kanina, no? So, salamat po sa inyong mga comments at salamat din sa inyong mga opinion. Huwag tayo masyadong magpa-stress kasi wala pa pong confirmation at wala pa pong inilalabas na statement ng ABS-CBN patungkol po sa kung sino ang makakasama ni Catherine. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!